hapon. Kinsa ang nakabati sa presensya sa Ginoo sa atong pagsimba kaniya? Amen. Lami kay mo daig sa Ginoo, no? Lami kay mo simba. Karong nga po na, mag-share ko sa inyo sa... It's a very special for me and nagatuo ko sa inyo hapod. Karon na bulan, dagang kay tagi-celebrate, no? Dagang tagi-celebrate na festivity like Pastor Celebration Month, you know? And aside from that, ang pinaka-special jud nagi-celebrate nato karon na bulan is Children's Month. The Lord will always hear the prayer of a child. And if we want to reach a family, we can reach it through a child. And also their outlook, and also their light, because they bring joy, they bring happiness, they bring love in the family, di ba? Like for a family, pag wala pang kids or wala pang baby, parang kulang pa, di ba? That's when the child comes, it always bring light in the family. But on the other side of that, I would like to share to us what is really the reality of what is going on with the children locally, nationally, and globally. So this is the reality. Gonna share to you about child abuse. This is just one of the things, of the issues that are not often exposed. It takes a long time for a child to speak or to share. So violence and abuses is happening in your neighborhood, in your community, in your own relative. Or might as well we can say, it could have happened to us. 4,775 babies are born every day. This is a recent research held this year in July 29. And Republic Act 7610 is the protection for the children against child abuse. Sad to say, hindi po talaga yan napuput into practice. Kasi po, marami pong mga bata ang nalalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Bibigyan ko po kayo ng very simple and, just an overview. What is child abuse? Any harm done to a child or is to treat a living thing, in this case, the children, cruelly or violently. Nakita po natin sino po yung mga primary suspects when it comes to child abuse. Pinakauna po dyan is ang parents. Sometimes, hindi natin alam kung paano disiplinahin ang ating anak. We tend to overdo the disciplining. Or other family member, a child care, kung iniiwan yung mga anak nyo sa mga yaya, sa mga katulong, ganyan yung mga kasambahay, or coach, meron po akong mga kakilala na they experience abuses from their own coaches. Not even in high school, but some are already in college. They were molested, they were abused. A teacher, or any other adult that the child is in the care of. Next, please. There are 4 types of child abuse. We have the very visible is physical abuse, no? So, kanang upat nga klase sa pag-abuso sa isa ka bata, no? Ang pinaka klaro jud kay dira isang physical abuse. Kay ngano man, duklo nimong bata, imong kusion, imong pinguton, imong sipaon, no? So, might be kita wala ta ka-experience, pero natay mga kailangan naka-experience ni ana. And of course, sexual abuse. That is violating the very right of a woman or a child. That is really, God is really against that one. Emotional abuse. When you say, kumusulti ka sa imong anak or sa imong pag-umangkon o kisa pa na nga bata, wa kay pulos, bugo ka, wa kay lami. Wa man kay pulos dire, may pagpakamatay na lang ka. Mga ana, bugo ka. Dili, wala na kay katungod dire sa balay, mga ana. Dita ka mapuslan, mga ana ng mga words, mauna siya ang emotional abuse. Neglect. Kanang neglect, kuana siya kanang ang ginikanan, pero kung makasaba ng bata o makasala ang bata, laparo nagmaayo sa igsuon ba o sa isa ka ginikanan, unyang isa ka ginikanan igo ra mo tan-aw. Or kanang mga bata nga makita nato dira sa dalan nga gapang limos. Nga ang ilang
Kabalo ba mo na ka na mga bata nga gapanglimo sa dalan, dili gyud na sila ingnon ang uban sa ilaha, dili sila ingnon na walay ginikanan. Kung dili ang ilang mga ginikanan mismo ginasugo sila nga manglimos para sa ilaha. Ang kita sa mga bata kuhaon sa ginikanan. Next please. According sa UNICEF, kana ang pag-insulto, kanang ikulong nato ang mga bata, i-reject nato, di nato tagaan og kanang paghigugma ang mga bata. Those are all forms of abuse sa pagkatao sa isa ka bata. No? Matingala ta ngano ang bata gahi kay ulo. Matingala ta nganong dili kabalo maminaw. Matingala ta nganong tubagon ta sa atong mga anak. No? Kay tungod kita, wala nato sila gipakitaan og pagmahal. 80% of children die from abuse sa edad na 4 ka tuig. Global ni siya na basis. Next please. And according sa Philippine National Police, Directorate for Investigation and Detective Management, according sa ilahang data, 4,234 kids were raped in 2013. Kumpara nato siya sa 2012. Taas kaayo. National ni siya. Based on the national report po, ito siya. Next, please. That, kana, na, nihilak akong kasing-kasing ana. Kada adlaw na ay ginalugos nga 12 kababayi. Katong niaging this month lang, sa Bukidnon, na ay gi-rape. And in the US, 14% of men na naa sa kulungan, giabuso sila. 80% sa ilaha, 21 anyos ang edad, mag-suffer na sila sa isa ka psychological disorder. Paranoia, aggression, kana siya. Tapos, 60% of the people in the drug rehab are abused or neglected. So makita nato diri dako kaayo ang epekto nga kanang pasagdan gud nato atong mga bata, mapasagdan ang mga bata, dili sila matagaan og pagtagad. This is a report based on the national statistics. Crime against children cases filed in the first sem. First sem is January to June of this year. So, 18,801 cases na file sa national na siya na crime against children. While last year po, as in nag-double ang kanyang number from 9,737 to 18,801. And most of this, ang cause ani sa mga cases na gi-file are physical injuries. Next, please. I also conducted a research diri sa Davao, and gitudlo ko dito sa Center for Women and Children's Desk. And I was shocked because January to September, that is our case here. That is our case, 2,035. These are the ages 17 and below. Child abuse. Ito siya, nanadira ang rape, nanadira tanan na cases sa atong mga kabatanunan diri sa Davao. Ug kabalo ba mo asa ang precinct nga pinakataas og report? Gikan sa Talomo Precinct. Sila ang pinakanaay taas na cases na gi-file dira sa Center for Women and Children's Desk compared sa 2013 na 1,533 reported case. Alarming ba siya sa ato Kita na we are in the Lord, no? Alarming ba siya sa ato ang churches? No? Aside from that, abused and neglected children are to be at least 25% more likely mao na ni ang mahimong resulta. When the child is abused, delinquency, teen pregnancy, 14 million and increasing in the Philippines.
are becoming single moms. In the Philippines po yan. National po yan siya. They have low academic achievement, of course, drug abuse, drug use, mental health problem. No? So these are the effects sa bata when they experience different types of pag-abuso. Kung kita ginikanan ta, unya napasakitan ta sa ato ang ginikanan, nya wala ta naghatag og pasaylo sa ilaha, mabuhat nato nag-usab sa ato mga anak. Ngano man, wala man nimo gipasaylo imong ginikanan. Wala man nato sila natagaan og kapasayloan, wala nato sila wala ta nangayo, wala nato gitagaan na ato ang kaugalingon na mupasaylo sa ilaha. Pero dili man, wala may ulay sa Ginoo. Maulan ng kamaayo sa atong Ginoo kay walay, di ba ang kalibutan mo na sila, wala, late na ka, di nakakapangayo kapasayloan. Pero dili. Sa to ang Ginoo makapangayo tag kapasayloan, bisan karon. Aduna kita ka, may kasabihan tayo na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sabi ni Gat Jose Rizal. Ako po ay naniniwala. Talaga po, ako po ay naniniwala sa kasabihan na yan. Nga naman, kay sila man ang atong next na generation. Pero pareho sa akong gisulti kaganina, na ay 14 million na single moms na naga-increase sa atuang nasod sa Pilipinas. Kinsa ang mugiya, kinsa ang mugide, kinsa mo tambag sa mga kabataan nato kung wala ang amahan. Next, please. Ang kulang sa ato ang henerasyon, ang presensya sa isa ka amahan. Nagatuo ba mo nga kulang ang ato ang mga Diyos noon na mga amahan? Amahan nga adunay tinuod na paghigugma sa Ginoo. Amahan nga kabalo mo alima, di lang ang nanay kundi ang tatay pod. Amahan nga kabalo mo tambag dira sa dalan nga tama para dili sila magdroga, para dili sila maguyab-uyab, para dili sila magbinuang sa pagskwela. Kulang ta sa amahan. Ang Pilipinas, di ba ginatawag ang Pilipinas na Pearl of the Orient. Philippines is known as a she. No? Pero ang pulong sa Ginoo, naay mga instruction ang Ginoo sa mga amahan. Dira makita sa Ephesians 6:4. Fathers, nurture your children in the training and correction of the Lord. Next, please. And sa Deuteronomy 6:4-9. Nahigugmao nato ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong huna-huna o sa tibuok natong kusog. O gatua kining itudlo. Kisa man diri ang nagdako nga gitudluan sa ilahang amahan nga gamay pa lang sila, gitudluan na sila na ang Ginoo nahigugma kanimo. Ang Ginoo adunay maayong plano sa imong kinabuhi. Naa ba dire? Amen. Oh. No? Gamay ra kaayo ang porsyento. Kalagmitan gyud sa ato wala ta kaagi ni ana. So, sa Proverbs 22:6 po, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Importante sa ato ang ato ang amahan. Pero sama sa akong gisulti kaganina, kung kita nagdako sa pamilya nga wala ta nakasinati, wala nato na nabati, hindi natin narinig na sinabihan tayo na ang buhay natin ay mahalaga, na naatay kaugmaon, na maayo ta, nagwapa ta, nagwapo ta, na naatay pulos, dili gina siya too late. Kaya nga naman, aduna tay amahan nga naa sa langit. Nga siya ang amahan dito sa mga walay amahan. Kung kamo nagdako sa pamilya nga wala inyong tatay, karon pwede ninyo nga mahimo ang Ginoo, ang atong Ginoo nga inyong amahan. Nagsulti po siya sa Juan 14:18 nga, I will not leave you orphans, I will come to you.
sumuduo si Jesus kanato. Ug dira, isa ka promise niya sa Malakay 4:6 na He shall turn the hearts, iyahang ibalik ang kasing-kasing sa amahan dito sa iyahang mga anak. Ug ang iyahang mga anak, ang kasing-kasing sa iyahang mga anak dito sa ilang amahan. So isa na siya ka promisa, isa na siya ka promise ni God nga iyaha gyud ning pagabuhaton. So unsa atong parte bilang simbahan, bilang nagatuok kay Jesus, bilang adunay relasyon dira sa Ginoo. Ato aning tabangan nga maundang kung dili gyud totally ma-eradicate, mapagamay ang numero. Gusto ba ta na? Gusto ta na mahimong tingog dito sa mga bata nga dili kaya ipaglaban ang ilang mga kaugalingon? Gusto ba ta na? So sa ako as I was preparing for this, mao ni ang mga gi-reveal sa ako sa ni Lord sa ako ang heart. Our part, no? Proactive ta ani. We can mentor. We can mentor those boys or those girls. We can be their prayer partners or even foster them. No, foster them by sending them to school, supporting them, be their accountability partners, or gaya na sabi ko, we will send them to school. Pila lang ang bata nga interesado kaayo mo eskwela, bisan magbaktas pa nag-1 ka oras, 2 ka oras, mo baktas gyud na kay gusto gyud makahuman. Diri sa Davao, ni-graduate siya og sa SPC siya nag-graduate, iyang balay sa Agdao. Usahay wala sa pamasahe, magbaktas gyud siya, moadto siya eskwelahan. Pero she finished on top of her class. Isa to na naka-inspire sa ako Bisan wala na siya kwarta, lakaw gyud siya, ato gyud siya school. Wa siya pangpalit og project, pero ang Ginoo gyud nag-provide sa iya Naka-graduate gyud siya. Honor pag gyud. Maka-bless, di ba? According kay St. John Bosco, dili daw tama lang nga mahibalan sa bata nga isulti nato sa ilahan na uy naigugma ko nimo. Pero ang pinaka-importante mabati sa bata na higugma nato sila, pinaagi sa ato ang actions. And sa Isaiah 49 verse 15 and 16, makalimtan ba sa isa ka inahan ang iyahang anak na iyang gipasuso? Na wala siya'y kaluoy na sa bata nga iyahang gipanganak? Ang Ginoo, bisan siya makalimot. Sa verse 16, bisan siya makalimot, nag-ana si God, dili ko makalimot. Sa verse 16 ni ana siya, ngano man, kay ngano, gisulat na ko imong ngalan, diri sa akong mga kamot. I have inscribed your name in the palm of my hands. So, encourage ta mo, kung naamoy nahibalan nga dili sila makasumbong, nga ginaabuso sila, tabangan nato sila. Daghang salamat.